Inihahandog ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Sa mapayapang pakikinig po sa inyong lahat, mga pinamahal naming mga taga-subaybay ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Father Ronnie Aklo po, magandang gabi po sa inyong lahat. Mapayapang pakikinig po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Sister Marjorie ng San Rafael. Sa inyong datang Panginoon, Brother Jimmy po ng San Jose del Monte, Bulacan. Muli po ang pagbati ng isang mabiyayang gabi sa inyong lahat, mga minamahal naming mga taga-subaybay ng himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Linggo na naman po ng gabi at muli namin kayong inaanyayahan na kami po ay inyong samahan sa pagtuklas at pag-aaral sa mga positibo at negatibong saloobin ng tao na sumasalamin sa sarili ng bawat isa sa ating pang-araw-araw na buhay. Dito sa programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Hangad po ng programa natin ito na makapagdulot po sa inyo mga tagapakinig ng Radyo Maria na mga kaunawaan tungkol sa ating lakas at kahinaan sa harap ng ating dakilang lumikha. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We thank you, Holy Mother of the Word, for the precious gift of Radyo Maria, which put in our hands, so that it may bear fruits. Teach us each day, O handmaid of the Lord, to serve with humility and perseverance, with courage and fidelity, responding generously to your heart's desire. O Queen of Radyo Maria, help us become apostles of your love. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Sister Marjorie, sa pagbabasa po ng ating panalangin. At muli po, mga minamahal na mga taga-subaybay, aming pong paalala na ang lahat po ng programa ng ating himpilang Radyo Maria ay maaari po nating mapakinggan sa mga karatig probinsya, sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng audio streaming ng Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radyo Maria sa www.radyomaria.org. At muli po, ang pagpupugay po sa inyo, mga minamahal ng mga taga-subaybay, po, sa gabi pong ito ng linggo, po, sa pagdiriwang po ng ating inang simbahan sa Palm Sunday of the Lord's Passion, po. At dito nga po sa linggong ito, binabasbasan po yung ating mga palaspas, po. At upang ito ay ating magamit sa susunod namang pagdiriwang ng Lenten season, ito po ay ginagawang abo, po, upang ito ipahid sa noo ng mga mananampalataya bilang pagbibigay sa gisag sa pagkaunawa ng tao kung sino siya, na pinagdiriwang po natin sa panahon po ng pagpasok ng Semana Santa. Sa gabi pong ito, mga minamahal ng mga taga-subaybay, narito naman po ang ating pong mga kapatid na makakasama po natin sa ating pong pagtatanghal ng ating programa, si Sister Marjorie. Magandang Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po, bro. At meron po tayong bisita rito.
Ano po, ito po dati nagpapadala po siya ng mga share niya sa atin po through Letter. sa cellphone, ano? Opo. Opo. Ngayon po, minamahalan mga taga-subaybay, makakasama po natin siya dito talaga mismo sa himpilan at dito siya magkakaroon ng pambibigay o pakikibahagi sa atin. Naanyayahan po natin si Brother Jimmy Season ng Bulacan, ano po, para po makasama po naman natin siya rito sa atin pong pagtatanghal at pagbibigay po sa inyo ng pag-aaral at mga konting kaalaman sa atin pong pagtatanghal ng programang Mistisismo. Magandang gabi sa iyo, Brad. Magandang gabi, Brad. Salamat po at kami nabigyan ng pagkakataon na mapabilang dito sa pag-broadcast niyo. Medyo kinakabahan ka ba? O Medyo. Welcome po, Brad. Talagang ganyan. First time. Pero para sa kapakanan ng ating mga tagapakinig, yung ating mga, kinakabahan man tayo, kung ano man, yan yung mawawala, maya-maya lang. Kasi ang ating maintindihan, tayo ay narito upang magbigay ng paglilingkod sa ating mga tagapakinig ng himpilan ng ating mahal na ina. At sa ating nga pong pagsasama-sama sa gabing ito, mga minamahalan mga taga-subaybay, nawa ay sa mga sandaling ito, kayo po ay nakatutok sa himpilan po ng ating mahal na ina upang muli po nating pagsaluhan ang panibago pong paksa na ating pong bubuksan at tatalakayin ngayong gabi. Ito po sa programang ang Mistisismo, ano po. Pero bago po natin buksan yan, atin po munang balik tanungin po ang binasa pong ebanghelyo ng ating inang simbahan sa araw na ito para po sa kapakanan ng ating pong mga kapatid na hindi po nakapagsimba o hindi man lang nila narinig kung ano po ang mga pahayag ng ating Panginoong Jesucristo sa ebanghelyo po sa araw na ito na binasa po sa ating mga inang simbahan. Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo sang-ayon kay San Mateo na may kabanata 26 hanggang 27 hanggang talata 66. Walati po sa inyo, Panginoon. Noon ay nagtungo sa mga punong pari ang isa sa 12 na tinatawag na Judas Iscariote at winika sa kanila, "Ano ang ibig ninyong ibigay sa akin kung ipagkakanulo ko siya sa inyo?" Sila ay nakipagkasundo sa kanya sa halagang 30 salaping pilak. Magmula noon ay naghanap na siya ng mainam na pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Nang unang araw ng tinapay na walang lebadura, ay lumapit kay Jesus ang mga alagad na ang wika, "Saan mo ibig na ihanda namin ang kakainin mo ng Paskwa?" Sumagot siya, "Pumaroon kayo sa lungsod sa bahay ng isang tao at sabihin ninyo sa kanya, ipinasasabi ng guro na lalapit na ang aking panahon. Sa bahay mo ay idaraos ko ang Paskwa na kasama ang aking mga alagad." Ginawa ng mga alagad ang iniutos sa kanila ni Jesus at inihanda ang Paskwa. Kinagabihan, si Jesus ay naupo sa hapag kasama ng kanyang mga alagad. Nang kumain na sila ay winika niya, "Tunay na sinasabi ko sa inyo na ako ay pagkakanulo ng isa sa inyo." Sila ay lubhang nalungkot at nagtanong ang bawat isa, "Ako ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa pinggan ay siyang magkakanulo sa akin. Ang anak ng tao ay yayaon nga batay sa nakasulat tungkol sa kanya, datapwat sa wimpalad ang taong iyon na magkakanulo sa kanya. Mabuti sa taong iyon ang hindi na siya isinilang." Si Judas na nagkanulo sa kanya ay sumagot na ang wika, "Ako ba, Rabbi?" "Ikaw nga," ang sabi ni Jesus. Ngayon, samantalang kumakain sila ay dumampot si Jesus ng tinapay, binasbasan niya, hinati at ibinigay sa mga alagad na ang wika, "Kunin ninyo at kanin, ito ang aking katawan." At pagkakuha ng kalis ay nagpasalamat siya at ibinigay ito sa kanila na sinasabi, "Uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo, ang dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ngunit sinasabi ko sa inyo na magmula ngayon
ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na muli akong uminom na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Pagkaawit nila ng mga salmo ay nagtungo sila sa bundok ng mga olibo. Noon ay sinabi ni Jesus sa kanila, "Kayong lahat ay masisiraan ng loob dahil sa akin sa gabing ito, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastol at kakalat ang mga tupa ng kawan. Datapwat pagkatapos ng aking muling pagkabuhay ay mauuna ako sa inyo sa Galilea." Nagsalita si Pedro na ang wika, "Kahit na ang lahat ay masiraan ng loob dahil sa iyo, ako ay hindi masisiraan ng loob kailanman." Sinagot siya ni Jesus, "Tunay na sinasabi ko sa iyo na sa gabing ito, bago tumilaok ang tandang, ay tatatwa mo akong maikaitlo." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Kahit na mamatay akong kasama mo ay hindi kita itatatwa." At gayon din ang sinabi ng lahat ng alagad. Pagkatapos nagpunta si Jesus na kasama sila sa pook na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa mga alagad, "Dito muna kayo at ako'y mananalangin sa dakong iyon." Isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo at nagsimulang maghapis at mamighati. Pagkatapos ay winika niya sa kanila, "Lubhang nahahapis ang aking kaluluwa na sukat kong ikamatay, maghintay kayo rito at magtanod na kasama ko." At pagkalayo ng kaunti ay nagpatira pa siya at nananalangin ng ganito, "Ama ko, kung maaari, lumampas nawa sa akin ang kalis na ito. Gayunman mangyari nawa hindi ang kalooban ko kundi ang sa iyo." Bumalik siya sa mga alagad at nakita silang natutulog, kaya sinabi niya kay Pedro, "Hindi ba kayo makapaglamay ng 1 oras man lamang na kasama ko? Magbantay kayo at manalangin upang hindi kayo mahulog sa tukso. Ang espiritu nga ay handa, ngunit ang laman ay mahina." Muli siyang umalis upang manalangin, "Ama ko, kung hindi maaring lumampas ang kalis na ito nang hindi ko iniinom, mangyari nawa ang iyong kalooban." Pagkatapos ay muli siyang nagbalik at natagpuan silang natutulog, sapagkat hindi nila maidilat ang kanilang mga mata. Sila ay iniwan niya at muling nanalangin, na sinasabi ang gayunding mga kataga. Pagkatapos ay nagbalik na naman sa mga alagad at winika sa kanila, "Matulog na kayo at magpahinga. Narito at sumapit na ang oras na ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. Bumangon na kayo, tayo na. Narito at malapit na ang magkakanulo sa akin." Samantalang nagsasalita pa siya, dumating si Judas na isa sa 12 at kasama niya ang maraming taong may mga tabak at mga panghalaw na inutusan ng mga punong pari at matatanda ng bayan. Ang nagkanulo sa kanya ay nagbigay ng isang hudyat, "Ang aking hahalikan, iyon siya. Dakpin ninyo." Kapag daka, nilapitan niya si Jesus at nagsabi, "Maligayang bati, Guro," at hinalikan siya. Ngunit winika sa kanya ni Jesus, "Kaibigan, ano ang ipinarito mo?" At nagsilapit sila upang sunggaban at dakpin si Jesus. Ang isa sa mga kasama ni Jesus ay biglang nagbunot ng tabak upang saktan ang utusan ng punong pari at tinagpas ang kanyang tainga. Noon ay sinabi ni Jesus sa kanya, "Iligpit mo ang iyong tabak, sapagkat ang lahat ng gumagamit ng tabak ay mamamatay sa tabak. Akala mo yata ay hindi ko mahihiling sa aking Ama na padalhan ako ngayon din ng mahigit sa 12 lehiyon ng mga anghel. Ngunit paanong matutupad ang kasulatan na nagsasabi na ito ay dapat mangyari?" Nang sandaling yaon ay sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kayo ba ay nagsilabas na may dalang mga tabak at mga panghataw upang dakpin ako na waring isang magnanakaw? Araw-araw ay nauupo ako sa templo upang magturo at hindi ninyo ako dinakip. Ngayon ito ay nangyari upang matupad ang mga sinulat ng mga propeta." Sa gayon ay iniwan siya ng lahat ng alagad at nagsitakas sila. Si Jesus ay dinala ng mga humuli sa kanya sa bahay ng punong pari na si Caifás, kung saan nagkakatipon ang mga eskriba at ang matatanda.
Si Pedro ay sumunod sa kanya sa malayo, hanggang sa palasyo ng punong pari sa loob at nakiumpok sa mga bantay upang makita ang mangyayari. Samantala, ang mga punong pari at ang buong Sanhedrin ay naghahanap ng sumbong laban kay Jesus upang maipapatay siya. Ngunit wala silang natagpuan mula sa napakaraming sumaksi ng kasinungalingan. Sa wakas ay may humarap na dalawa na nagsabi, winika nito, "Magigiba ko ang templo ng Diyos at sa loob ng 3 araw ay muli kong maitatayo." Tumindig ang punong pari at nagtanong, "Wala ka bang isasagot? Ano ba ang sinasaksihan ng mga ito laban sa iyo?" Ngunit hindi umimik si Jesus, kaya sinabi ng punong pari, "Iniuutos ko sa iyo sa ngalan ng Diyos na buhay na sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo na anak ng Diyos." Sinagot siya ni Jesus, "Sinabi mo na. Bukod dito, sinasabi ko sa inyo na balang araw ay makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at darating na nasa ibabaw ng mga alapaap ng langit." Dahil doon ay pinunit ng punong pari ang kanyang damit at sinabi, "Nilait niya ang Diyos. Ano pang saksi ang kailangan natin? Narinig ninyo na nilait niya ang Diyos. Ano ang inyong palagay? Dapat siyang mamatay," ang sagot nila. Noon ay niluraan siya sa mukha at pinagsusuntok, at pinagsasampal naman siya ng iba na nagsasabi, "Hulaan mo, O Kristo, kung sino sa amin ang bumugbog sa iyo." Samantala, si Pedro ay nakaupo sa labas sa may bakuran. Nilapitan siya ng isang alilang babae na ang wika, "Ikaw rin ay kasama ni Jesus na taga Galilea." Datapwat nagkaila siya sa harap nilang lahat na anya, "Hindi ko nalalaman ang sinasabi mo." Pagkalabas sa may bakuran ay nakita siya ng isa pang alilang babae na nagwika ng ganito sa mga nakatayo roon. Iyan ay kasama ni Jesus na taga Nazaret, at muling nagkaila na may panunumpa, "Hindi ko nakikilala ang taong iyan." Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsilapit kay Pedro ang mga nakatayo roon at sinabi, "Tiyak na kasama ka rin nila sapagkat nakikilala ka sa iyong pananalita." Na magkagayon ay nanungayaw na siya at nanumpa na di niya nakikilala ang taong iyon. At kapag dakay, tumilaok ang tandang. At naalala ni Pedro ang pangungusap na ito ni Jesus, "Bago tumilaok ang tandang ay itatatwa mo akong makaitlo." Kaya lumabas siya at naningas ang buong kapaitan. Kinaumagahan ang lahat ng punong pari at ang matatanda ng bayan ay nagpulong laban kay Jesus upang ipapatay siya. Kaya dinala siyang nakagapos at ibinigay sa gobernador na si Poncio Pilato. Nang makita si Judas na nagkanulo sa kanya na si Jesus ay nahatulan ng kamatayan, siya ay nagsisi at isinauli ang 30 salabing pilak sa mga punong pari at sa matatanda na nagsasabi, "Nagkasala ako sa pagkakanulo sa dugong walang kasalanan." Subalit sumagot sila, "Ano ang pakialam namin? Ikaw ang bahala." Pagkahagis niya sa salaping pilak sa templo ay umalis siya at nagbigti. Pinulot ng mga punong pari ang salaping yaon at sinabi, "Ito ay hindi dapat ilagay sa ingatang yaman ng templo sapagkat ito ay halaga ng dugo." Pagkatapos ng kanilang sanggunian, ay ibinili nila iyon ng bukid na pag-aari ng isang magpapalayok upang maging libingan ng mga dayuhan. Ito ang dahilan kung bakit ang nasabing bukid hanggang sa kasalukuyan ay tinawag na Bukid ng Dugo. Sa gayon ay natupad ang hula ni Propeta Jeremias na nagwika, "At kinuha nila ang 30 pilak, ang halaga ng isang taong ipinagbili ng mga anak ng Israel, at ibinigay nila ang salapi upang bilhin ang bukid ng magpapalayok, gaya nga ng ipinag-utos sa akin ng Panginoon." Si Jesus ay iniharap sa gobernador na nagtanong sa kanya ng ganito, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Winika ni Jesus, "Sinasabi mo." Habang isinasakdal siya ng mga punong pari at ng matatanda ay hindi siya sumasagot. Kaya tinanong siya ni Pilato, "Hindi mo ba naririnig ang mga bagay na isinusumbong nila laban sa iyo?"
Ngunit kahit isang salita ay wala siyang sinagot sa kanya. Kaya lubhang nagtaka ang gobernador. Tuwing magpipista ang gobernador ay may kaugalian na magpalaya ng isang bilanggo na pinili ng madla. Noon ay may isang bilanggong kakilalang kilala na nagngangalang Barabas. Itinanong ni Pilato sa mga taong nagkakatipon, "Sino ang ibig ninyo na palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo?" Sapagkat nalalaman niya na dahil lamang sa kainggitan kung kaya ibinigay ito sa kanya. Ngayon, samantalang nakaupo siya sa luklukan ng hukuman, ay nagpasabi ng ganito ang kanyang asawa, "Huwag kang makialam sa matuwid na taong iyan, sapagkat sa araw na ito ay marami akong dinanas na hirap sa panaginip ng dahil sa taong iyan." Sa kabilang dako, ang mga tao ay inuudyukan ng mga punong pari at ng matatanda na hingin si Barabas at ipapatay si Jesus. Nagsalita ang gobernador at winika sa kanila, "Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko?" "Si Barabas," ang sagot nila. Ani Pilato sa kanila, "Ano naman ang dapat kong gawin kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sumagot silang lahat, "Ipako siya sa krus." Winika niya, "Anong masama ang kanyang ginawa?" Datapot lalo silang sumigaw na sinasabi, "Ipako siya sa krus." Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa, bagkus ay magkakaroon lamang ng gulo, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng mga kamay sa harap ng mga tao at nagsabi, "Wala akong pananagutan sa dugo ng matuwid na taong ito, kayo ang bahala." At sumagot ang buong bayan na ang sabi, "Ipataw sa amin at sa aming mga anak ang kanyang dugo." Na magkagayon ay pinawalan niya si Barabas. Ipinahampas ni si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo, na tinipon nila sa paligid niya ang buong pangkat. Hinubaran siya at dinamta ng purpura. Iginawa ng isang koronang tinik na ipinutong sa kanyang ulo at binigyan ng isang tambo sa kanyang kanang kamay. At sa pagluhod nila sa harap niya ay tinutuya siya ng ganito, "Aba, hari ng mga Hudyo." At siya ay niluluraan nila at kinukuha ang tambo upang hampasin siya sa ulo. At matapos libakin, inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas ay natagpuan nila ang isang taga-Sirene na ang pangalan ay Simon. Ipinadala sa taong ito ang krus ni Jesus. Pagdating nila sa pook na tinatawag na Golgota, na ang ibig sabihin ay pook ng bungo, pinainom siya ng alak na may kahalong apdo. Nang matikman ito ay hindi niya ininom. Noong nakapako na siya sa krus ay hinati at nagpalabunutan sa kanyang mga damit. At pagkaupo nila ay binantayan siya roon. Inilagay sa kanyang ulunan ang dahilan ng pagpaparusa sa kanya na ganito ang nakasulat, "Ito ay si Jesus, ang hari ng mga Hudyo." Noon ay pinako rin nilang kasama niya ang dalawang magnanakaw, ang isa'y sa kanan at ang isa'y sa kaliwa. Siya ay nililibak ng mga nagdaraan, iniiling ang kanilang mga ulo at sinasabi, "Ikaw nagigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw, iligtas mo ang iyong sarili kung ikaw nga ang anak ng Diyos at bumaba ka sa krus." Pinagtawanan siya ng mga punong pari na kasama ng mga eskriba at ng matatanda na nagsasabi, iniligtas niya ang iba, ang sarili ay di niya may liligtas. Kung siya nga ang hari ng Israel, bumaba siya ngayon din sa krus at maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos, hayaan ninyong iligtas siya ng Diyos kung ibig niya. Di ba sinabi niya na siya ang anak ng Diyos? Hinamak din siya ng mga magnanakaw na nakapakong kasama niya. Mula sa 6 na oras hanggang sa 9 ay nagdilim ang buong paligid. Nang mag-9 na oras ay sumigaw ng malakas si Jesus, "Eli, Eli, lema sabachthani," na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?"
Nang marinig ito ng ilang nakatayo roon ay nagwika. Tinatawag niya si Elias. Ang isa sa kanila ay biglang tumakbo upang kumuha ng espongha na binabad sa suka at inilagay sa dulo ng isang patpat upang maipainom sa kanya. Ngunit sinabi ng iba, "Maghintay kayo, tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya." Muling sumigaw ng malakas si Jesus at pinakawalan ang kanyang espiritu. Ang tabing ng templo ay biglang napunit sa dalawang bahagi mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang malalaking bato, nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming bangkay na nangamatay na banal. Lumabas sila sa libingan pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus at pumasok sa banal na lungsod upang pakita sa marami. Ang senturyon at ang mga kasama niya nagbabantay kay Jesus ay nangilabot na makita ang lindol at masaksihan ang mga pangyayari at sinabi nila, "Tunay na anak ng Diyos ang taong ito." Naroon din naman at nakatanaw buhat sa malayo ang maraming babaeng nagsisunod kay Jesus mula sa Galilea upang maglingkod sa kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at ni Jose, at ang ina ng mga anak ni Zebedeo. Nang hapon na ay dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na nagngangalang Jose na naging alagad din ni Jesus. Nakipagkita siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Ibinigay naman ni Pilato ang bangkay sa kanya. Kaya ito'y kinuha ni Jose, binalot sa isang malinis na lino at inilagay sa kanyang bagong libingan na ipinahukay niya sa bato. Pinagulong niya pagkatapos ang isang malaking bato sa may pintuan ng libingan at saka umalis. Naroon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakaupo sa may harap ng libingan. Kinabukasan, pagkatapos na paghahanda, ay nagsadya kay Pilato ang mga punong pari at mga pariseyo at wika nila, "Ginoo, naalaala namin na sinabi ng mandarayang taong yaon noong nabubuhay pa. Pagkalipas ng 3 araw, muli akong bubuhayin. Pag-utos mo nga na bantayan ang libingan hanggang sa 3 araw, baka sakaling pumaroon ang kanyang mga alagad at nakawin siya at sabihin sa mga tao na siya ay muling nabuhay. At sa gayon ang huling pandaraya ay magiging masahol pa sa una." Winika sa kanila ni Pilato, "Nasa inyong pamamahala ang mga bangkay. Magsiparoon kayo. Pabantayan ninyong mabuti iyon gaya ng inyong nalalaman." Kaya nagsiparoon sila, ipininid ang libingan, isinarang mabuti ang bato at naglagay ng mga bantay. Ito po mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, O Kristo. Maraming salamat po, Sister Marjorie, sa pagbabasa po ng ating ebanghelyo bilang pagpupugay po sa ebanghelyo at pagpasok po ng ating pagdiriwang sa Holy Week po, sa mahal na araw. Kaya ating pong binibigyan ng pagpupugay ang ebanghelyo, bagamat napaka matindi po ang mga eksena, bilang isang dagdag na pagdinilay po sa inyo mga minamahal na mga taga-subaybay sa sakripisyong ipinamalas ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagbigay sa atin ng kabanalan o pagbibigay ng kaganapan sa kabanalan ng ating pagiging isang Kristiyano. Kaya ito pong pagpasok ng Semana Santa o mahal na araw, tayo po ay inilalagay at ipinapasok po sa isang pagninilay ng ating mga sarili sa pamamagitan po ng hirap at pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo. Pagpapatuloy po tayo, bigyang daan po muna natin ang paalala ng ating himpilan. Ang ating inang simbahan ay may matalas na paghamon sa atin na gamitin ang lahat ng mga makabago at makabuluhang mga pamamaraan upang ang salita ng Diyos na usbungan ng pananampalataya ay maihatid sa lahat ng sulok ng daigdig. At ang Radyo Maria ay isa sa mga pamamaraang tumutugon sa hamon na ito.
sa napakahabang panahon ay pinakikinabangan natin dito sa Pilipinas at sa buong mundo ang biyaya ng Radyo Maria na naghahatid ng tinig ni Kristo sa mga tahanang Pilipino. Maraming mga Pilipino na ang umalabang pananampalataya dahil sa gawaing ito. Kaya't sama-sama tayo at maghandog sa mahal na Inang Maria na tumutulong sa atin. Ito po si Father Raymond, ang direktor ng Radyo Maria sa Pilipinas. Umaanyaya at humahamon ng pagmimisyon sa inyong lahat. Like Radio Maria Philippines on Facebook. Nagbabalik po ang tunay na buhay maka-Diyos at kay patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahal na Ina, ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Sa atin pong pagbubukas muli ng ating pong panibagong paksa, po, ang ating pong huling tinalakay ay tungkol po sa kabanalan at ito na nga po, pinakita po ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ng kanyang pagpapakasakit at ganyan din po sa pananalita ni Apostol San Pablo kung paano ang ating Panginoong Jesucristo ay kanyang ibinaba ang kanyang sarili na maging mas mababa pa sa lahat. Ayun nga po yung katangian ng ating Panginoong Jesucristo na upang tayo mabigyan ng isang katuruan ng pagiging isang tagasunod niya o pagiging Kristiyano. At ito po ay nakapaloob nga po sa ating pong pananampalatayang tinanggap na Ama, Anak at Espiritu Santo at sa pananampalatayang Kristiyano Katoliko. At ngayon po, sa ating pong panibagong paksa, darako po tayo sa isang saloobin na tao na makikita po natin na ito'y, sabi nga po, simple lang pero hindi po natin masasabing pagiging simple talaga, o kailangan alamin po natin na sa salitang Tagalog po itong pagiging simple ay payak. Kapayakan ng atin pong pagkatao, ng atin pong buhay, sa pagiging simple, Brother Jimmy, medyo kahit bago ka lang dito. Pero matagal ka na rin, lagi ka nagbibigay ng share. Opo. Pakibigyan mo nga kami ng pagbabahagi dito sa paksa natin na kasimplihan. Muli, magandang gabi sa inyo, Brad. Opo, magandang gabi din po, Brad. Hindi pala simple yung umupo dito. Parang, bakit? Malamig ba? Parang salitang simple, napakadali Pag pinag-aaralan natin. Sabihin mo, simple lang yan. Kayang-kaya ko yan. Pero merong kasimplihan na sinasabi na dalawang klase. Yung simpleng tao, simpleng pamumuhay. Kung isasalarawan natin, katulad ng isang babae, ba? Pagka siya walang makeup, di ba? Maganda siya sa paningin kasi simple siya. Pero pag nag-makeup na siya, maganda rin siya, pero sasabihin, maganda nga, pero sasabihin ng tao, maganda lang yan kasi naka-makeup, no? Okay lang, maganda na siya, hindi na siya simple. Parang buhay din natin yan, kung tayo puro pakitang tao, no? Para lang maging maganda sa harapan ng tao, di ba? Hindi tayo nagpapakatotoo. Wala yung kasimplihan, ba? Dapat lagi tayo nagpapakatotoo. At sa atin din pamumuhay, dapat wala tayong karangyaan. Diba? Hindi tayo maluho sa buhay. Tanggap natin kung ano man yung na nangyayari sa buhay natin. Meron tayong tinatawag na kapanatagan sa buhay, yung kung ano man yung meron ka. Kailangan alisin natin yung yung kayamanan, karangalan at kapangyarihan kasi yan ang magpapababa sa atin. Kung nais nating mabuhay na may kasimplihan at isama natin ang Diyos sa lahat, siyempre, para tayo mabuhay lang ang marangal. O kaya nga po sinasabi ron sa na yung pagiging simplicity na simplicity is beauty. The state of quality of being plain or not fancy. Di ba? Kamukha nga na sinabi niya, di ba, na nasa totoo lang talaga na kaya nga po kung titingnan natin sa atin pong sa mata ng tao,
yung buhay na simple, lagay natin sa yung pangkaraniwang buhay, ano. May trabaho, may pamilya, may kotse, may bahay, no. Yan yung pinaka-simple, di ba, sa pangkaraniwang buhay ng tao, ano po. Nabubuhay ng tahimik, kasama yung pamilya, ano po. Yan ang simplisidad sa buhay sa mata ng tao, di po ba? O kaya naman, kung tatanungin natin si Sister Marjorie, sa inyo naman sis, ano sa inyo yung pagiging simple na ito? Yung pagiging simple po dyan is, meron po kasing nagsasabi sa amin na, syempre po kung simple ka, mahirap naman na nagtuturo ka pero sa'yo hindi mo naman isinasagawa. So yung being simple nga po is yung namuhay ka ng simple lang na wag mong isipin na sana hindi ka hatulan na baka po sabihin nila nagtuturo ka ng ganito pero sa sarili mo naman hindi mo magawa. Ganun po. So yun nga po yung mga halimbawa, mga ilang halimbawa. Kay Sister Merly, meron ba siya pagbabahagi sa atin? Apo. So ito po galing kay Sister Merly. Kasimplihan o kapayakan, ibig sabihin hindi maluho o hindi malayaw sa uri ng buhay. Kontento sa kung ano ang kaloob o bigay ng Diyos. Nagpapasalamat kung anong meron siya, hindi naghahanap ng kung ano paman. Ang simpleng tao ay naghahangad ng kapayapaan sa kanyang sarili. Pinagsusumikapan niyang umunlad sa kaganapan, umiiwas siya sa mga bagay na humihikayat sa kasalanan. Siya'y nag-iisip o nagninilay sa mga bagay na maghahatid sa kanya sa Diyos. Inaalis niya o iniiwasan ang anumang sagabas sa kanyang sarili upang siya'y umunlad sa kabanalan. Siya ay malaya sa mga makalupang pang-akit. Itinutuon niya ang lahat niyang ninanasa sa Diyos. Nagtitiis at nagdarasal upang magkaroon ng dakilang hangaring makilala at mapasalamatan, mapurihan, at mapaglingkuran ang poong may kapal. So, yun po yung kay Sister Merly. Maraming salamat sa inyong pagbabahagi. Sa ating pagpasok dito sa paksa talaga natin na ito na simplisidad o pagiging payak ng buhay natin, balikan nga natin yung yung mga buhay ng tao nung araw, di ba ba? Mother Jimmy, ano bang buhay ng tao nun? Wala pang mga gadget, wala pang ano po. Basta sila tatanim, no? Basta kumakain. Kumakain, okay na, no? Maghapon, makaraos na. Tapos, paglubog ng araw, magpapahinga, no? Opo. Tapos magtatanim. Pero kung ating pagmasta ng buhay ng tao nun, okay naman, di ba? Hindi sila, diba, isang uri din ng kasimplihan, di ba? Yung buhay na yun nung unang panahon na ating nakita nun o nakasanayan nakasanayan. Kaya lang lumipas nga dumating yung pagbabago ng panahon, yung pag-unlad. Sa tingin mo, ano ang takbo ng buhay kaya natin ngayon, Brad? Meron ka ng mga cellphone, may tablet ka, may laptop ka, simple pa ba yan? Wala na, lahat ng tao talagang gusto, meron din siya nun eh. Opo. Hindi siya payag din eh, di ba? Pero sa paningin siguro ng tao, no? Dahil nga yung mata ng tao, iba sa paningin ng Diyos. Ano? O may trabaho ka, professional ka, may kotse ka, may bahay ka, kumpleto ka. Simple yun naman ang paningin sa kanya, pagiging simple nila sa buhay nila, no? So, lahat ng yan, sabi nga, mukha ng kasimplihan. Iba-iba nga lang sila ng level o ng itsura. Kumbaga sa tao, no? Iba-iba lang ng mukha. Opo. Pero para sa kanila. Lahat naman tayo nilagyan ng Diyos, no? Kami nga sabihin sa atin, bakit kasalanan ko ba naman na dumating ang biyaya sa akin na ganito? Opo. Diba? Hindi naman ako mayabang. Hindi naman ako nagnanakaw. Ano bang masama sa pagiging ganito ko? Yan. Okay, may kotse, simple lang naman akong tao. Yan. Parang sabihin yun ang maaari namang pagpapakilala ng kasimplihan. Meron namang tao, ordinaryong tao, nakakaraos sa buong maghapon, masaya silang pamilya kahit na hindi naman sagana, no? Isang uri naman ng mukha rin ng kasimplihan. Sa paningin po ng tao, makikita po natin ang mga iba't ibang
buhay na yan ng pagiging payak, ano po. Kaya sa atin nga pong pinapaksang ito na pinakaubod ng atin pong pag-aaral, ano po, sa gabing ito, mga minamahal na mga taga-subaybay tungkol sa ating paksa. Nga po, simple lang po, pero mahirap pong hukayin itong kasimplihan na to, ano po. Kasi ang pinaka-ubod po nito ay yung kasimplihan sa paningin ng Diyos. Mother Jimmy, sa tingin mo, anong simple sa mata ng Diyos? Tanungin po natin ng gusto to, mga minamahal na mga taga-subaybay, itong bisita natin. Bugbugin po natin. Yun nga po, siyempre, hindi naman yung sumudod sa kalooban niya. Iwasan yung lahat ng mga kasalanan na kanyang mga tinuro, di ba? Na umiwas sa kasalanan. Kasi kung tayo mamumuhay sa karangyan, malalayo tayo dun sa grasya ng Diyos na madali tayong matukso. Yun nga po, ibig sabihin, yun yung kasimplihan sa mata ng Diyos. Kaya nga po, sa atin pong pag-aaral, mga minamahal mga taga-subaybay dito sa paksang to, idadako po natin to sa paningin ng Diyos. Po, yung pagiging simple natin sa paningin ng Diyos. Kasi kung tayo nga, magiging simpleng tao tayo, no? Pero ang buhay natin para sa atin lang. Wala tayong pakialam sa iba. Ano po? Okay, mabuti po tayong tao, pero wala naman tayong pakialam sa iba. Wala yung tinatawag na pag-ibig, ano po, sa ating kapwa. Ang kasimplihan po natin hanggang sa mata lang ng tao, ano po. Pero sabi nga po sa atin pong pang-araw-araw na buhay, ang una-una po natin tinitingnan dito ay ang mga mata ng Diyos. Sapagkat yung pong ating hininga, mga minamahal ng mga taga-subaybay, sa pagising natin sa umaga, siya po ang nagkaloob. So atin po ngayong ipagkaloob sa Diyos o ibalik sa Diyos yung buhay natin na may tinatawag na kasimplihan sa kanyang paningin. Kaya nga nung mga nakaraang linggo, nakadalo po kami ng recollection, ano po, at ang naging speaker, tekli lang naman, alas 1 oras lang mahigit, si Father Emeritus Bishop Bacani. At doon nga, tinalakay niya yung buhay ng ano ba yung natin ngayon sa Year of Communion of Communities. Ayan, yun ang pinaka team po ng year ng taon na ito. Yun ang kanyang tinalakay, at binigyang diin niya doon yung equal na dignidad ng tao sa paningin ng Diyos. Itinuro niya doon, binuksan niya ron yung mga dapat gawin o mga sangkap ng bilang nagkakaisang komunidad, na komunidad ng Diyos. At yun nga, isa sa mga nabanggit niya yung pagkakaroon ng sacramental life. Ano po ba itong sacramental life? Ano po, bukod sa ito, bukod pa rin, meron pa sharing, at saka yung tinatawag na pagkakaisa, unity, ano po. At ito, hindi po natin magagawa kung hindi po tayo makikipag-ugnayan sa ating kapwa parishioner, ano po, mga minamahal na mga taga-subaybay. Kaya tayo po mga minamahal na taga-subaybay, nakaugnay po sa atin pong mga parokya, ano po, at dapat nararapat po na tayo magkaroon po ng pakikipag-ugnayan sa atin pong kapwa parishioner sa atin pong mga parokya. At itong ang binabanggit na sacramental life, ano po, kung atin pong titingnan, ito po ay naayon po sa tinatawag na kabanalan. Kaya kung tayo po ay lalagay sa sacramental life, ito na nga po yung supernatural life. Ang atin pong pagsusumikap na ang buhay po natin ay maging simple sa paningin ng Diyos. Ano po, kung ano po yan, bigyan tayo pa po muna natin ang paalala ng ating himpilan bago po natin ipagpatuloy. I'm Archbishop Valles. It is another beautiful opportunity to greet all the listeners of Radio Maria. Let me take this opportunity to encourage you to always tune into Radio Maria so that in this way, I'm very sure our faith would be inspired. We will be informed Catholics also.
And I hope by its name, Blessed Mother would always accompany us in the mass media and the way we use the radio media in inspiring and strengthening our faith. Mabuhay ang Radio Maria, and please, the listeners, continue patronizing and tuning into Radio Maria. Thank you. Nagbabalik po ang tunay na buhay maka-Diyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radio Maria, bringing Christ into your home. Sa atin pong pagpapatuloy tungkol po sa sacramental life, ito na nga po yung mga ating pong pagpapailalim sa mga sakramento. Ano po? At ito na nga po yung sakramento. Alam po naman natin sa binyag, ano po, tayo inaanyayahan na maging ginagawa po tayong isang propeta, hari, at pari, ano po, ng ating pong pananampalataya. Ano po. Kaya naman sa atin pong kalalagayan bilang binyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, kung atin pong ilalagay yung ating talagang kalalagayan sa supernatural life, ito'y isang uri ng pag-aangat po ng ating diwa at paghahangad na makuha po yung tinatawag na dignidad natin bilang isang kalarawan at kawangis ng Diyos. Kaya meron pong sinasabing tayo ay member of the mystical body of Christ. Ano po? At paano po tayo nagiging miyembro niyan? Sa pamamagitan na nga po ng ating buhay na communion. Ano po? Higit sa lahat, yun po ating palagi ang pakikisa sa sakramento ng Eucharistia. Matapos na tayo po mabinyagan. Ano po? At ito nga pong kalalagayan na ito, ano po, kung sakali pong tayo ay nasa sacramental life, sinasabi nga po ng isang aklat ng buhay maka-Diyos na the mystical life is not a condition of or a state of man with God, but rather a state of God in man. So ito sinasabing ang pagbubuhay maka-Diyos natin o yung paglalagay natin ng ating mga sarili sa estado ng grasya, ito ay hindi kalalagayan natin sa Diyos. Hindi tayo yung umaangat papunta sa Diyos, kundi yung Diyos yung nananaog sa atin sa pamamagitan ng mga sakramento. Tulad nga po ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon, ano po? Dahil ang tao, hindi na pwedeng makarating sa Diyos. Ano po? Kaya ang ginawa ng ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Kristo ay nagkatawang tao para tayo siyang pumarito. Ano po? Hindi tayo pumaroon sa langit. Siyang pumarito para ituro ang pamamaraan kung paano. At nakita naman po natin na katulad po ng binasa kanina ni Sister, napakahirap po ang inabot ng ating Panginoong Kristo, no, Brother Jimmy? Sa binasa kanina, no? Opo. Mapapaluha ka kung susubaybayan mo yung binasa kanina ni Sister tungkol sa Ebanghelyo po para sa araw na ito. Para lamang po maisakatuparan ng ating Panginoon yung tayo mabihisan ng isang uri ng dignidad muli sa harap ng Diyos. Yan po yung pagiging simple po natin. Yung makuha po natin muli yung ating dignidad bilang isang tao na kalaraw at wagis ng Diyos. Bakit po? Kasi po sa atin pong pangkaraniwang buhay, na sa tingin po natin, simple po tayo dyan. Na wala tayong pakialam sa iba, basta tayo, nabubuhay tayong okay lang. Ano po yun ang pagiging simple sa atin? Ang buhay po natin sa parting yan, wala po ang dignidad ng ating tunay na pagkatao sa harap ng Diyos. Sapagkat ang buhay po natin ganyan, ay hindi po yun ang ninanais ng Diyos. Kaya sabi nga po sa kanyang kautusan, ibigin mo ang iyong sarili katulad ng pag-ibig mo sa iyong kapwa. At yan na nga po yung paksa ng isang sangkap na binanggit po ni Bishop Bacani do sa kanyang recollection na ito isang uri ng unity o pakikipagkaisa. Ano po? Pagkakaisa at pagkakaisa. O pakikiisa natin at pagkakaisa ng bawat isa sa atin. Sa gawain na sama-sama po tayo sa ilalim ng grasya ng Diyos.
Hindi po tayo pwedeng mabuhay ng tayo lang sa ating sarili, na masaya, ganyan. Ano ang kasabihan, no man? Is an island, no? Hindi. Kailangan natin yung bawat isa para patunayan natin sa Diyos na tayo ay sumusunod sa kanyang mga utos at nagmamahal sa kanyang mga kautusan. Nga po. At yan nga po yung atin pong sinisikap na maisakatuparan sa pamamagitan po ng mga katuruan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mystical na buhay na atin pong maibalik ang dangal na nawala po sa ating pagkatao. Kaya meron pong natural life, meron pong supernatural life na doon po natin muling ibinabalik yung unti-unting ibinabalik po ang atin pong dangal na sinasabing tayo'y kalarawan at kawangis ng Diyos. Kapagkat yan pong karangalan natin na yan, dangal po natin na yan, nawala po yan dahil po sa ating pong patuloy na pagsuway sa mga kautusan ng Diyos. So, hindi po simple sa mata ng Diyos yung buhay natin na kahit nasabihin po natin na wala naman tayong ginagawang masama dyan, pero wala rin tayong pakialam sa buhay ng iba, ay hindi po yun, sa atin po, sa mata ng tao, yun ang simple. Pero iba po ang mata ng Diyos. Sabi nga po, hindi naman po tayo habang panahon nandito sa mundo. Meron nga po isang mata na dapat na nating tingnan na siyang tumitingin po sa atin sa pang-araw-araw nating buhay. Di po ba, Brother Jimmy? Di ba, pag-gising sa umaga, dasal. siyempre ayusin mo kasi may nakatingin sa'yo. So, ayan po ang ating paksa na kasimplihan. Maging simple po tayo sa paningin ng Diyos bilang isang tao na sumusunod sa kanyang kalooban sa pamamagitan ng sacramental na buhay na doon ay unti-unti natin binabalik ang dangal natin bilang isang tao na siyang kasimplihan sa paningin ng Diyos. At ngayon po, bigyan po natin yung mga... May sharing po tayo. Opo. Ayun. Peace. Siguro ang kasimplihan ng buhay ay yung hindi sobra sa layaw o luho at pagtanggap ng papuri sa anumang nagagawa mo. Dahil may kasabihan nga na ang lahat ng labis ay nakasasama din, gayon din naman kapag kulang, mapapasama ka pa rin. Kaya mas maigi siguro kung wag ka nang maghangad ng marami kung meron ka na rin lang. Hindi masama ang maghangad kung ang iyong hangarin ay may dakila. Kapag kasi ang buhay ng isang taong marangya, maaari din itong maging banta sa kanyang seguridad. At ito rin ang magiging sanhi para ang tao ay tuluyang malayo sa Diyos dahil ito na ang gagapos sa kanyang kaluluwa sa paraan ng makamundong buhay. Thanks po mga kapatid. Your bro from Bataan, Hermosa. Yun. Maraming salamat po, Brad. brother. Kung sino ka man. Tara, magpakilala siya sa susunod para naman nakikilala ka ng ating mga taga-pakinig dito sa himpilan ng ating mahal na ina. Opo. At yan po yung ating simpleng pagtalakay dito sa paksa na to, sa kasimplihan po ng ating tinalakay, mga minamahal tayong mga taga-subaybay. Sa paningin po ito ng Diyos, sa paningin natin siguro simple na po tayong tao, pero meron pa pong isa pong mata na dapat nating tingnan, na doon ay magiging simple po tayo. At sabi nga po sa isa pong pananalita ng Aklat ng Buhay Maka-Diyos, when man moves himself according to the will of God, he or she moves wisely and well. Kaya sabi nga kung tayo ay kumikilos ayon sa kalooban ng Diyos, tayo ay kumikilos ng mahusay at matalino. At yan po yung simple sa paningin ng Diyos. Meron pa po tayo, bibigay po tayo ng Ayun, pabaon po natin na ebanghelyo para sa kinabukasan. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, sangayon kay San Juan, na may kabanata 12, talata 1 hanggang 11. Walhati po sa inyo, Panginoon. 6 na araw bago sumapit ang Pasko, si Jesus ay naparoon sa Betanya na kinaroroonan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Si Marta ay naglilingkod samantalang si Lazaro ay kasama ng mga kumakain. Si Maria naman ay kumuha ng 1 libra ng napakamahal na pabangong nardo. Pinahiran ang mga paa ni Jesus at pinunasan ng kanyang buhok.
At napuno ang bahay ng halimuyak ng pabango, na magkagayon ang isa sa kanyang mga alagad, si Judas Iscariote, na siya magkakanulo sa kanya, ay nagwika, "Bakit hindi pinagbili ang pabangong ito sa halagang 300 denaryo at ibinigay sa mga dukha?" Sinabi niya ito, hindi dahil sa pagmamalasakit niya sa may hirap, kundi sapagkat siya ay isang magnanakaw at nang uumit sa supot na nasa kanyang pag-iingat. Winika ni Jesus, "Pabayaan ninyo siya, iyan ay inilalaan niya sa araw ng aking libing. Ang mga dukha ay laging kasama ninyo, ngunit hindi ninyo ako laging makakasama." Samantala, maraming Hudyo ang nakabalita na siya ay naroon at naparoon sila, hindi dahil lamang kay Jesus, kundi upang makita rin si Lazaro na kanyang binuhay. Kaya ipinasya ng mga punong pari na ipapatay pati si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya ay maraming Hudyo ang lumalayo na sa kanila at sumasampalataya kay Jesus. Ito po mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, O Kristo. At amin po kayong inaanyayahan sa aming Facebook page. Paki-search lamang po Mistisismo, paki-like lamang po ito at inyo na pong makikita ang aming mga paksa. Gawin din po sa youtube.com. Paki-search lamang po ang title ng aming paksa, Kapayakan o Kasimplihan. At inyo na pong makikita at mapapakinggan. At sa mga nais pong magbahagi ng kanilang mga sharing sa aming mga paksa, ay mag-text lamang po kayo sa numerong 0910-8191-692. At amin po itong ipapahayag sa aming mga susunod na pagsasahing papawid. At sa pagtatapos po ng aming programa ay muli po namin kayong inaanyayahan na patuloy pong sumubaybay at makinig sa susunod na programa. At gayon din po sa mga aktibidad po natin ngayong mahal na araw. Dito po sa himpilan pa rin ng mahal na ina ang Radyo Maria. Marami pong salamat. At ang aming pong pagpapabot po ng aming pasasalamat at pagbati sa lahat ng mga tumatangkilik at tumutulong po sa pagsasaypapawid po ng mga programa ng Radyo Maria sa man po kayong sulok ng mundo naroon. Marami pong salamat sa inyong lahat. At muli po, sa ngalan po ng kabuuan ng programang Mistisismo, ang tunay na buhay maka-Diyos, kami po ay muling nagpapasalamat at pansamantalang nagpapaalam sa inyong pakikinig dito sa programang Ang Mistisismo ng Tunay na Buhay Maka-Diyos. Dito po sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, Bringing Christ into your home. Sumayin po lahat ng kapayapaan. At sumayin nyo rin.